2 Corinthians chapter 3 verse 18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Magandang araw, ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang sanctification. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay justification, we are declared righteous. Yung justification daw po ay yung unang step ng salvation o ng kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Diyos through our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin po na to, nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating Lord and ating Savior, hindi na tayo nakikita ng ating Panginoong Diyos bilang makasalanan o bilang sinner, kundi nakikita niya tayo bilang righteous o matuwid. Dahil po sa dugo na sinakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo o dahil sa kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo ay para bang sa korte o doon sa tawag dito, basta sa korte, di ba may hinahatulan doon, ganong korte po. Tayo dapat ay guilty kasi nga we are all sinners, the wages of sin is death, so we are all guilty and we must be punished, which is equally to death. Tayo dapat ay may kaparusahan na hinaharap through death o to death o yung kamatayan yung magiging kaparusahan sa atin. Pero dahil ang ating Panginoong Jesucristo po yung nagbayad ng parusa doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin, diniklara po ng judge, which is the Father, the Lord Father or the God the Father, na not guilty po tayo. Hindi po ito dahil sa mabuting gawa natin, kundi dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya yung justification po ay once and for all declaration na tayo po ay tinanggap at pinatawad ng ating Panginoong Diyos. At ang pangalawa naman pong natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay ang sanctification, we are being made righteous. Ito naman po yung process na which is every day of our life habang nabubuhay po tayo dito sa mundo. Kahit po diniklara na tayong righteous at justified na tayo ng ating Panginoong Diyos o ng blood of our Lord Jesus Christ, totoo pa rin po na may kahinaan at kasalanan po na kinakalaban tayo sa pang-araw-araw. Every day in our daily lives, we face the challenge of sin, and alam naman natin and guilty tayo lahat ng mga tao na nagpo-fall pa rin tayo sa kasalanan. And I am also guilty of this. Kahit po tinanggap ko na ng buong ating Panginoong Jesucristo, at dahil tayo po ay tao pa rin, nandito pa rin tayo sa flesh, nandito pa rin tayo sa world, ay hindi natin maiwasan na ma-fall sa sin. Kaya ang Holy Spirit po ay patuloy na nag-work sa atin para baguhin yung ating mga puso, yung ating mga isip at yung ating mga ugali, para mas maging kawangis o maging Christ-like po tayo. Dito po pumapasok yung pagbabago ng ating lifestyle. Kasi lahat tayo meron testimony na noong hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon sa Kristo, and now na tinanggap na natin siya ng buong buo. Yun po yung work ng Holy Spirit, yung pagbabago po ng lifestyle na dati ay naging normalized na sa atin. Natutunan po tayong umiwas sa kasalanan, magpatawad, magmahal ng ating mga kapwa, at sundin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yun pong lahat ng yun ay ang work of the Holy Spirit. Kaya yung sanctification po ay lifelong process. Hindi po ito instantly perfect na tayo after natin mailapit ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Hindi po ganun. Hindi po instant perfect yung sanctification. Hindi gradual na transformation in our everyday life. Kahit paunti-unti tayo po ay nagbabago. Hindi isahang gawaan lang, kundi gradual po na transformation. Dito po pumapasok yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18 na tayo po ay being transformed from glory to glory by the Spirit of the Lord. At ang pangatlo ko naman pong natutuhan sa daily devotion natin with our Pastor Russell Ocampo ay ang glorification. We are perfected like Christ. Ito naman po yung final na kaligtasan o salvation. Mangyayari po ito pag dumating na ang ating Panginoong Jesucristo at makakasama na natin siya doon sa langit. Mangyayari po ito sa second coming.
Sa glorification po, mawawala po yung lahat ng kahinaan natin, yung kasalanan, at yung mga limitation natin bilang mga tao. Bibigyan po tayo ng bagong katawan at magiging perfect tayo kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, which is wala ng kasalanan, wala ng sakit, wala ng lungkot, wala ng pagdurusa. Ito po yung ultimate fulfillment ng pangako ng ating Panginoong Diyos na makakasama natin siya ng walang hanggan po, eternally. Kaya yung glorification po, yung sanctification na nagsimula dito sa lupa ay makukumpleto po o makukumpleto na at makikita na talaga natin yung kabuong glory ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.